Si Pauline, Canada nakuha nila after naglabas ng bounty si DILG Abalos. At ang nakapatong sa ulo ni Pastor is 10 million. Higit pa sa mga heinous crime na yung mga kriminal dito sa bansa. Yung mga nag-murder ng ilang tao, tag 1.3 million ang nasa ulo, pero kay Pastor 10 million. At sinabi pa ni DILG Secretary na yung funds galing sa mga private nila na kaibigan. So, on the part of KOJC, hindi nga nila nakuha si Pastor, hindi nga sinasabi nga surrender si Pastor, naglabas ng bounty. Tapos galing sa mga private citizen, private na mga tao, mga businessman, hindi namin alam kung may mga galit din ba sila kay Pastor. Kasi kapag naglagay ka na ng bounty na 10 million, higit pa sa pinakamasamang kriminal dito sa Pilipinas, that is tantamount already to shoot to kill. Kasi may bounty na sa ulo. Tapos yung lahat ng mga akusado na kasama ni Pastor, tigwa 1 million. Pwede bang malaman namin, maimbestigahan din ito kung sino-sino itong mga tao at tama ba yon? Nasa batas ba yon na yung public servant o public office, kagaya ni DILG Secretary Abalos, ay tatanggap ng pera na ganun ang halaga na 10 million para ipatong para hanapin si Pastor. Kunyari daw kasi gusto rin nila na mahuli si Pastor. So sino-sino itong mga private person? Pwede ba malaman din ng KOJC side? At saka isa pa, hindi lang natapos doon sa magpatong sila ng bounty na 10 million na si Pastor ng pinakamasamang kriminal dito sa Pilipinas. Nag-post pa sila ng mga wanted na posters, mga tarpaulin sa city. Utos daw yon ni General Torre. Kasi nga ilagay yung mga mukha nila. Pero bakit yung mga nakakumit ng mga heinous crime, mga terorista, nakatakip at nakablur yung mga mukha? Bakit yung mga KOJC na mga si Pastor, KOJC administrators, hindi? Di ba human rights violation yon? Tapos, eto pa, si General Torre, nandito naman nakikinig, sir ah, siya ang nag-utos na maglagay ng wanted sa tapat ng aming compound. Harap mismo ng KJC compound. Kasi nandun kami nakabantay. Di ba blatant abuse yan ng religious feelings namin? Biro mo si Pastor, lagyan nila ng wanted sa tapat namin, doon ipapaskil. Just specific, sir, as to the statement of Attorney Torion that he called my number. Unfortunately, I may not be able to answer his or receive anything from him because 3 days after I arrived here as a regional director, I reached out to him through a common friend. And we were texting, yes, we were texting. His number is 0920-922-0105. And I blocked him because I don't consider him as an honorable person. As to his, yes sir, that's why I was not able to receive anything from him, from that number. As to his statement that Pauline was arrested after the bounty, yes, it's true. Ang nangyari po kasi niyan, meron kasing balita noon na may Oplan Parokya 2 daw. Ako naman, ako abogado po ni Pastor Apollo Sikibuloy, matagal na po at saka ng Kingdom. As a lawyer, I am concerned of the safety of my client. So I reached out to him through a friend, indeed. And instead of meeting him in his office, kala ko, wag na lang siguro insan doon sa opisina niya. Baka hindi na ako palabasin. Doon na lang sa hotel, ng isang hotel ng Davao po. Kasi nandun din yung pamilya ko. Doon kami nakita. I know he cannot deny it. Doon kasi, tinakot niya ako. Ang sabi niya, kailangan ipasurrender mo si Pastor Kibuloy. Kasi kung hindi mo siya ipasurrender, there will be an Oplan Parokya 2 which is more bloody. Oo, more bloody daw. Pare-pareho daw doon sa yung nangyari daw sa Texas, Waco, Texas. Sabi ko naman, boss, sir, general, hindi naman ako power. That's not within my power to require my clients to make them surrender to the fold of law. Kasi nga, may remedy din naman sila. Pwede pa naman nila i-question yung finding of probable cause na masyado ngang questionable. Yun po ang nangyari noon sa amin. Kaya meron kaming text messages po. Oo. So, yung pagka-dishonorable ko, first time po ako naka-receive ng ganyang accusation po. But if it is dishonorability in the defense of my client, that's a badge of honor, Your Honor. Opinion. Alam ko po Mr. Chair. yun, Mr. Chair, kasi kaya nga ito kasing mukha ko masyadong bata. Kaya siguro akala niya na kahapon na ako po Mr. nag-graduate. Kaya siguro nasabi niya yun. Maalala ko, dali at Yes, sir. Yes, sir. General Torre, maalala ko pa noon nung andun tayo, kasama tayo doon sa nag-serve ng kuwan doon sa Malalag, yung mga nag-occupy ng mga banana plantation doon na puro armed na mga pulahan. Pagpasok namin doon, bakbakan kami doon, nakipagbarilan. Ikaw, nasa gilid kita, dapa ka rin ng dapa doon, baka hindi ka tamaan sa bala, pero grabing gira noon, daming patay noon. Yes, Your Honor. That's how seasoned the lawyer you are. Alam ko. But anyway, General Torre,
Mr. Chair, if you will permit me, Mr. Chair, I'm giving authority to Attorney Torion to read our exchange of text messages, sir. Dalawa lang naman yun. He can read it to the plenary and tell what he did to my last text message. Thank you, sir. You know, this committee is not interested in knowing your personal correspondence between the two of you. Sa inyo na lang yan. Hindi ako interesado. Itong ang pare na reward na 10 milyon ay wala po sa DILG. At ito po ay nabanggit lang po ng aking mahal na secretary na ito po ay nasa mga private citizens. At siguro sa tamang panahon po ay maaaring malalaman natin ito at i-clear ko pa sa kanya kung nasa ano talaga ito. Ang alam ko nasa private citizens. Thank you, sir. Thank you. Kumusek, please invite SILG Abalos next hearing para malaman natin yung kung saan galing yung 10 million na yan. Question, legal question. Can the DILG secretary do that? Of course not. Why? Because he is a public official and he is not supposed to solicit or accept anything of monetary value. Yung pera, monetary value po yun. From any person in the course of their official duty. What is his duty? He has supervision over the PNP. Can the PNP secretary now accept money? Paano kung ang pera na yan galing sa sindikato? O yung pera na yan galing sa isang tao na gusto siya tulungan para maging siyang senador at saka meron itong tao na ito, mga transaksyon sa DILG, mga kontrata for instance. And that is the reason why Republic Act 6713 is very strict on the matter. There are even Supreme Court decisions which mandate public officials to remember always that public office is a public trust. Mr. Chair, sir, if I may respectfully request, before continuing on the discussion on the 10 million reward offered by the PNP for the information leading to the arrest of Pastor Kibuloy, if I may respectfully suggest that we also discuss in tandem the 20 million peso reward offered by KOJC as announced by the good CEO Nelida Lisada, sir, of the Kingdom of Jesus Christ, for the information on the identity of the person who provided this 10 million. And 2 days ago, what was said actually is they want information as to those people they accuse of plotting to kill the fugitive Mr. Apollo Kibuloy. So if I may reiterate the suggestion that in discussing the 10 million peso reward of that the DILG had announced, offering it to people who will give information leading to the arrest of Mr. Kibuloy, we also discussed the 20 million peso reward offered by the KOJC as announced by our resource person, the CEO of Kingdom of Jesus Christ, Ms. Nelida Lisada. It Your is Honor. now available on the internet, sir. Yes, Thank you, sir. If I may answer, Right. Your Honor, if I may enlighten the good general, the clear differentiation between a public officer and a private individual. The Secretary Abalos is a public officer and therefore he is governed under Republic Act 6713. KOJC is a private organization and therefore it cannot be governed by Republic Act 6713, especially in this Correct. case, Your Honor, that there is gross violation of the law being committed by the highest officer who is supposed to implement all laws concerning interior and local government matters. That is an illegal act, Your Honor, and therefore it is within the right of a private organization to raise money to identify this particular person who raised money in order for Pastor Apollo Kibuloy to be arrested because it is illegal for any government officer to accept money from private persons, Your Honor. So if KOJC would react, can he cite a law that we violated? Your Honor, I did not know when that was actually decided by the KOJC. I only learned it thereafter. But when I assessed, ano ba? Wala silang batas na nilabag. Yun sila kasi, governed sila ng Republic Act 6713. Public official sila. Hindi nila pwede i-apply yung RA 6713 sa private persons. Naka-full battle gear. Nung isang gabi lang, naka-rubber shoes. Pero sir, wala pa ring nameplate. Tinatakpan nila yung mga plaka ng kanilang police cars. Nakapark sa tapat. Ano feel namin? Yung mga cars nila, walang plaka. Pagkausapin namin yung sinabi nyo na maayos. Sir, tatanggapin namin pag maayos yung pag-present nila na, excuse me, police kami, police visibility lang, compliance lang. Walang problema. Pero sir, hindi sila nagsasalita. Nandun sila sa dilim. Pagkausapin namin, hindi sila nagsasalita. Hindi sumasagot. Iwas ng iwas. Pero ang laki ng mga baril, feel namin. Tapos, eto pa, may private cars pa.
Hindi na police patrol, private cars ang ginagamit nyo. Nakakabang kami, sir. Nasa tapat ako, nagbagwardya kami lahat. From 1 o'clock, 1:30 in the morning, I was already there in the highway. Buong araw talaga yan, sir. Hanggang 10, nagsalita na ako sa highway. Kasi pumapasok na yung mga estudyante. In fact, ang enrollment ng JNCFI, nabawasan. Nagsabi ng parents na, ma'am, hindi na lang muna kami mag-enroll dito. Mag-enroll na lang kami pag normal na yung normal na yung sitwasyon dito kasi mukhang garrison na talaga kami. Yung sinasabi ni General Torre na may mga bus, may mga backhoe, may mga fire truck sa tapat namin, amin yung property. Nilagay namin yun doon to deter their second wave of attack kasi mag-attack talaga sila. Kaninang madaling araw, nag-attack na sila sa isang compound na naman namin. Our policemen were there. Ginising na naman yung mga farmers namin na nakatutok ang baril sa kanilang mga noo. Pwede ba tumigil na yung mga kasinungalingan ninyo? Wag yung sabihin mo ng pulis at Please tapat. tone down. Sorry, tone your voice. pero puno na Tone kami, down your sir, voice. ha? Pasensya. Please tone down your They're voice. always lying. They're lying to their teeth. My God, your officers, mga sinungaling Sige, talaga sila. anyway, Sir, sige, pakita na lang namin. Pero yun lang sinabi ko. Nag-taxi. Sir, pwede ba mag-taxi yung pulis na ang laki-laki ng armas? Taxi, tapos yung private na property sa tapat namin. Sir, doon sila pumapasok. Meron kasi kaming katapat. Sir, nakaabang kami, ha? Nandun sila, doon sila pumapasok kasi nakipag-CR daw. Ginagawa ba nilang kampo yun? Pwede rin ba imbestigaran yun, sir? Kasi wala, pinapalibutan nila kami. okay, Nick, ganito. Eskwelahan yan eh, may mga bata. Pwede bang tanggalin mo na lang yung police doon? At kung may information kayo na matanggap na nandoon si Pastor Kibuloy, you can serve your warrant anytime. Pero yung ganun na intimidating sa mga estudyante na papasok doon na nandoon kayo palagi. Ako I am not, hindi ako nakialam sa trabaho Yes, niyo. sir. Yes, sir. Pero bilang isang mamamayan ng Davao na parang naramdaman ko rin, according to what they say, na parang garrison na yung kanilang compound, ng daming police doon sa harapan, tapos hindi na normal yung mga pag-aaral sa mga bata, baka pwede natin pagbigyan yung eskwelahan na makapag-operate normally. At kung may informasyon kayo na nandun si Pastor Kibuloy, you can serve your warrant anytime. Ganun na lang siguro, baka pwede yung gawin yan. Kasi kung palaging ganun, apektado yung eskwelahan, maraming taong maapektuhan, mga estudyante, parents ng mga estudyante.